Hello, Kathleen fans! So ito na nga ha, ang usap-usapan ng mga Kathleenatics ngayon ay bumisita or talagang dumaan si Pops Alden sa bahay ni Ma'am Catherine mga kasambreros sa Antipolo Rizal kasi nga 50 kilometer yung tinakbo niyang bike mga kasambreros kahapon. So that's according din sa sa post ni Christopher Martin sa kanyang Instagram story mga kasambreros. Nga sabi nga niya dito is kalmadong pagpedal ngayong umaga. Pakahusay mo today, no? Alden Richards, binasic mo 50 kilometer. Galing-galing. Proud me sa iyo palagi. So that's Christopher Martin, mga kasambreros na caption. So and then dumaan di ba sa sa may Laguna si Pops Alden south yun eh. Ang Antipolo Rizal is nasa norte. So, di ba, nako, bahala na kayo mag-speculate. Kasi ang bahay din ni Ma'am Catherine sa Antipolo Rizal, no? According dito sa ating source ay April 11, 2024, nagpa-bash ng pa-party si Ma'am Catherine doon. Kung naalala natin yung pictures na ito sa bahay ni Ma'am Catherine sa Antipolo Rizal, no? Bilang kanilang mansion nga po, no? Family house, mga kasambreros. So sa pagbabike ni Pops Alden kahapon, no, which is ang dami niyang pictures, no, ang daming nakuha mga kasambreros, maging ang GMA Sparkle Artist Center ay nagpost din ng kanyang mga photos dito sa kanyang pagbabike mga kasambreros, no. Talagang todo suporta na maging si Ma'am Annette Gozon ay suportado din siya mga kasambreros sa kanyang advocacy na itong pagbabike nga po. So ito yung kung mapabahala na kayo mag-speculate, pero bakit na umabot siya dun sa Antipolo Rizal mga kasambreros? Well, malaki yung Antipolo Rizal, of course, yes, pero lang, no, parang pwede naman siyang dumiretso dun sa from Laguna, no, o to Cavite, or from Laguna pa south pa, no, Batangas, Tagaytay, Batangas, and so on mga kasambreros. Pero mas pinili niya sa norte. Baka dinaanan niya si Mrs. Fulkerson. De joke lang po. Pero no, talagang napagpapakonnect lang ng mga Kathleenatics, mga kasambreros, kung bakit ay nasa norte si Pops Alden. So we're proud of you, Sir Alden. 50 kilometer yung kanang pinedal, no? And then ito, no, sobrang supportive rin ni Dingdong Dantes kasi sasama na rin siya sa Lights Camera Run sa May 11 mga kasambreros. So guest celebrity runner na rin si Kuya Dingdong, no? Kasi ang dong yan, Kathleen, no? Mga ganon. Kim Pao ay na rin mga kasambreros, part ng kumagapa ng dito ng advocacy ni Pops Alden sa May 11 mga kasambreros. Alam ko dadami pa ito. Sa sobrang kabaitan at saka giver talaga, no, very generous, bumabalik kay Pops Alden ang kanyang mga mabubuting gawa sa kanyang kasamahan mga kasambreros. And then ang daming pictures ng bike mga kasambreros. And then ito si Ma'am Catherine ay may BTS or behind the scene mga kasambreros, ako saan tinatawag siya dito ng fans sa Pilipinas Got Talent mga kasambreros. Pero parang si Ma'am Catherine ay dead ma sa sa mga fans na tumatawag kasi nga may parang may kinukulikot siya, no? Baka ka-text niya si Mr. Fulkerson. De joke lang. May may ka-text siya mga kasambreros or may ginagawa sa kanyang kamay. So hindi niya nasagot at hindi siya naka-reply sa mga fans mga kasambreros. And then ito, nag-share at nag-posting Magic Sarap mga kasambreros ng behind the scene, no, ng Bernardo family, kung paano nila ginawa yung Magic Sarap nila na commercial, na kung saan ang Bernardo family kasama si Mami Min at saka si Daddy Ted, pati si Baby Q mga kasambreros ay inaayusan at binibihisan mga kasambreros. So yun po, sobrang kulit lang kasi buong pamilya na sila ang naging endorsers ng brand ng Magic Sarap mga kasambreros. And come to think, no, si Baby Q, si Lexine, may na rin, no, may mga naging part na rin sila sa mga endorsements ni Ma'am Catherine, no, kasama si
kasama si Box Office Queen, mga kasombreros. And then, so yun, no? Yan lamang actually ang ating item para sa Kathleen. Pero baka pa kayo kasi mag-upload pa ako, mga kasombreros. Thank you so much sa parating nagko-comment at saka nagsusuport, nagsusubscribe pa sa ating YouTube channel. Nawa po ay hindi po kayo magsawa, no, mga kasombreros and mga Kathleen addicts. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasombreros. Ang title po natin, Alang-alang sa Atin. 2 Corinthians 5:21, For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Sa Tagalog po, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ang ibig sabihin po nito, mga kasombreros, ang 2 Corinthians 5:21 po ay nag-express po ito ng napakalalim, napakataas, mga kasombreros, na theological truth, no, katotohanan about the nature of Jesus Christ at saka yung incredible sacrifice niya na binigay at sinakripisyo para sa atin, or sa humanity as a whole. Tapos sa verse po na ito, si Apostle Paul po ay in-explain niya, no, kung si Jesus, or bakit si Jesus Christ na completely without sin, no, walang kasalanan, mga kasombreros, ay inako niya lahat ng bigat, lahat mga kasombreros, lahat ng uri ng kasalanan. Ang kasalanan ng mundong ito ay para siyang sari-sari store, all in one, mga kasombreros, no, name it all, lahat ng kasalanan. But Jesus Christ sacrificed Himself and completely, no, He took every weight, every sin, every kind of sin, mga kasombreros, para sa atin, na tayo dapat ang naipako sa krus, mga kasombreros, ipahiya hanggang sa kamatayan. Because of this act, we are given the opportunity to be seen as righteous in God's eyes. Para sa parang yung kapatid, or parang yung anak mo, for example, ikaw yung kapag nagpataw ng rule sa bahay, tapos nagkasala yung isa mong anak, tapos yung may isa kang anak na ginawa yung parusa instead of that person or that child of yours na gumawa ng parusa. So parang ganun siya. So naging righteous, naging okay na yung pakiramdam mo, hindi ka nagalit ulit kasi nga ginawa na nung kapatid na kapag gumawa nung yung sakripisyo na tumanggap ng parusa na dapat ay yung kapatid na isa. Or for example, no, si Maria at saka si Jose. Si Maria dapat yung paparusahan, pero ginawa ni Jose ay sinalo niya lahat ng kasalanan. So nawala yung napawi yung galit mo because of Jose, and si Maria, mga kasombreros, ay naging makatarungan or makatwiran sa iyong harapan bilang magulang. The phrase knew no sin signifies Jesus' purity and moral perfection. Kasi sabi niya dito, di ba, for He made Him who knew no sin. So wala siyang kasalanan, as in hindi siya nagkasala, mga kasombreros. Even a single second ng kanyang buhay, hindi siya nagkasala. And the idea that He became sin for us means that He bore the punishment deserved for our transgressions, taking our place in suffering for our wrongdoing. So yung ating, sabi natin na the Bible says na tayo dapat ang nagkasala, tayong magbayad ng kasalanan, but Jesus Christ took the place, mga kasombreros. Every blow, every crucifixion, every agony, every pain, every suffering, He took them all, mga kasombreros, in our part. So the next part, sabi dito, is to be sin for us, na maging kasalanan para sa atin. Ito po ay nagsisignify ng exchange. Okay? Parang barter ba, no? Palitan, mga kasombreros. O ikaw ang gagawa, kunwari na may task na, o ikaw maghugas ng plato, tapos ako yung maglinis. So mag-exchange kayo, ako muna maglinis, tapos ako maglalabang. So parang ganun, mga kasombreros. So Jesus didn't just bear our sins, He took on the every nature of sin itself, allowing Him to fully identify with our human condition. This is critical, no? Napaka-critical po nito, mga kasombreros, kasi pag inintindi natin yung God's empathy towards our struggles, no, si Jesus sa pagiging human niya became the ultimate sacrifice that enables us to turn back to God. This profound act showcases the heart of the gospel, the lengths God would go to for our redemption. Kumbaga pa, ginawa niya yung pinaka-ultimate
Parang saan ang kaya mong gawin para sa pag-ibig. Ganon mga kasambreros. And Jesus Christ, God the Father, made it to the fullest, to the most extent, to the, lahat ng pinakasukdulan mga kasambreros ay ginawa niya alang-alang sa atin. Grabe no, kung kaya ang title po natin ay alang-alang sa atin mga kasambreros. So, yung phrase na that we might become yung last phrase mga sombreros na that we might become the righteousness of God in Him ay yung moment na ito ay nag-encapsulate ng essence ng God's purpose sa ating buhay. Ano ba talaga yung purpose ni Lord sa atin, no? Through Christ we become justified. Naging makatarungan tayo mga sombreros. We are declared righteous despite our shortcomings. With this new identity, we have a responsibility to live out that righteousness. So bilang mga tinubos, no, bilang ginawa na tayong makatarungan at makatwiran ni God the Father sa kanyang harapan through His Son Jesus Christ, ay mamuhay po tayo na may pananampalataya, no? In our daily lives, let us hold tight to the truth that we have been made new in Christ and empowered to make a difference. Each encounter becomes an opportunity to reveal God's love and grace to others. So lahat ng opportunity, kahit na nga yung mga bashers ko minsan, pag nag-comment sila ng bashing, ay ginagawa ko pa rin yung opportunity para makapag-comment ng verse ng word ni Lord, no? Mag-release ng pagpapala, no? Ganun ang ginagawa ko mga kasambreros. Tapos, parang isasabi niya dito na as we navigate our relationships, struggles and joys, let's keep in mind our calling to be ministers of reconciliation. And ang last or concluding verse po natin ay Romans 1:17, for in it, the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith. So, mamuhay tayo, mga sombreros, and manalangin tayo na tayo po ay mamuhay ng may pananampalataya because we have been made righteous ng ating Panginoon, mga kasambreros, na kumaga pa ay tayo po ay naging makatarungan sa kanyang harapan na dapat tayo nga sumalo lahat ng pako, no, lahat ng parusa sa krus ng Kalbaryo. So grabing pasasalamat dapat natin. That is why let's always fill our hearts, our lips, mga kasambreros, ng pasasalamat sa ating Panginoon. Alright, salamat po sa ating Word of God. Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, righteous, and holy name of the Lord Jesus Christ. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment po mga sombreros, and paalam po. I love you.